dito ako pagpagdala ng puno sa lupa at sana magningas sa ito. Kailangan magningas sapagkat ang pagpili kay Jesus ay mayroong presyo. Bahagi yun ay huwag natin kalimutan. Hindi pwede tayo ay kay Kristo na tulad ay pinamanin dito na maging kaibigan mo lahat. Mayroon kang makakalaban kasi ang pagpili kay Kristo ay ang paglaban sa kasalanan. Ang pagpili sa makadami ay ang pag-iwan sa mababali na makalupa. Kaya nga nung sinabi, ito yung tinatawag ng the cost of discipleship. Wala akong free lunch dahil yan may bayan. Iba't ibang ang forma ng pagbabayad. May presyo ang pagsunod kayo. Hindi pwede sabihin natin na nagkanang promosyon namin, hindi ko alam. Ay hindi lang ito napuntahan mo. Bahagi o yun. Kaya ang kailangan natin na tulad din pinamanik na Jesus na tayo ay magningas sa apoy na dala na Jesus. Yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagbabadya ng maraming hamon. Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos ng ganun-ganun lamang. Nagdala siya ng apoy para tayo ay magningas. At anong klase ng apoy? Nagdala ni Jesus na naway magningas sa atin. Hayaan mo ilatag mo ito sa tatlong bahagi. Una, umaalala natin yung dilang apoy na bumaba sa mga langgam noong Pentecost. Bahagi tayo ay binabaan ng Espiritu Santo. Ang kasabay ng pagbaba ng Espiritu Santo, ito ay may dulot natin yung tinatawag natin regalo ng Espiritu Santo. 7 gifts of the Holy Spirit. Ano ba mga regalo ng Espiritu Santo? Kaalaman. Bahagi yun, hindi pwede wala tayong alaman. Bibigyan tayo ng kaalaman, lalo-lalo na kay Jesus. Yung pagkaunawa, yung pagpapayo, counsel, at karunungan. Bahagi yun na huwag namin kalimutan. Hindi tayo ibinalaga sa daigdig na ito na manatiling mga mangmang at walang alam. Ano ba? Hayatin. Kabanalan, pagdarasal. Kaya ngayon na aming patuloy na kasayan, sana makita natin yung mapalamunan ng ilusyon sa Mahal na Birhen Maria na tuwing unang Sabado ng buwan at saka yung aming sana ang aming patuloy na kasayan para po sa siyang naaral ng ating pag-luminaryo ay matutunan natin yung makasama tayo sa luminaryo sa pag-aaral natin ang dakilang listahan ng ating pagdiriwang sa ngayong buwan ng September. Ano ba? Fortitude. Yung katatagan ng kalooban. Hindi pwede no? At sabihin ko, susunod ka lang kay Jesus, pagkatapos sa bukas, tataparin ka na.
bahagi ito, karapatan ng karukulan. At panguli, yung banal na pagkatao sa Diyos. Makita natin yung kahalagang pagkilala natin sa dakilang kapangyarihan ng Diyos na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Ito mo ito. Hiningin na namin sa Diyos ni Kapatid. Bigyan tayo ng katalinuhan, bigyan tayo ng kaalaman, bigyan tayo ng payo. Hindi yung pwede na tayo ng ating mga bulag sa gitna ng kaligiran. Pangalawa, bahagi yung ano yun? Yung apoy na tutumpok sa ating pagiging makasama. Bahagi ng pagiging tao, sabi na natin, yung makasama. Yung hindi wala akong masama na mahalin ko ang sarili mo. Pero masama yun yung sobrang pamamahal sa sarili. Kasi hindi ka naman pwede magmahal sa kapwa mo at sa Diyos nang hindi ka marunong magmahal sa sarili mo. Kasi hinagaling pa man tayo ng pag-ibig mo sa Diyos at sa kapwa at pag-ibig mo sa sarili mo. Pero kapag ang nangyari na rin, suwapang ka na, gahaman ka na, lahat gusto mo kapasok. Walang palabas. Gusto mo lahat iyon. Magpahagi ka. Ano yung kabaligtaran na tinatawag natin sobrang pagmamahal sa sarili? Pagbibigay ng sarili. Bakit ito yung mahalaga? Kasi kung mapalagpasin mo natin, kalinitan ng kasalanan, kalinitan. Ay alin, nagsisimula sa paligid ng mga sarili. Kung minsan mga ginagawa pa natin dahilan para sa pamilya mo. Kaya naman sa sarili. Bahagi yun. Pagkakagawa, kaya pagkakagawa natin, iwasan natin ang suwapa. Paano? Ano ba paano natin yung mapaglalabanan na kailangan natin na alin? Pagbibigay ng sarili. Ito yung nais mo na sino yung magiging halimbawa natin ito ang Panginoon. Kinakailangan dahil sa atin tayo ng apoy na matuto tayong magbigay ng sarili. Kinakailangan dahil sa atin tayo ng apoy para masunod ang pag-ibig makasali. At hindi mo madali yun kasi sabi mo nga, ay ang pamantayan ng tao ngayon. Save yourself. Iligtas mo yung sarili. Yun ang sabi mo ng mga tao kay Jesus nung siya nakapako sa krus. Iligtas mo yung sarili. Huwag na yung mga tao. Umalis ka dyan sa kapapako sa krus. Bahagi rin ang kung saan nakita namin. Yun kasi yung kadatayo ng tao. Hindi na maling mapahama sa iba. Huwag lang ako. Kaya nga yung unang pagkakasala, pagbabalikan natin sa Genesis chapter 3. Anong makita natin? Nung tinanong ng Diyos si Adan, bakit mo kinain ang prutas sa gitna ng hardin? Anong sabi ni Adan? Gawa ko ni Eva. Nung tinanong si Eva, bakit mo kinain ang prutas sa gitna ng hardin? Anong sabi ni Eva? Gawa ko ng ahas. Bahagi yun, nawala na yung alin, yung responsibilidad. Bahagi yun, kinakailangan tayo ay lamdapin ng Diyos na maiwasan natin yung mga
bagay na ito, at nawa magkaroon tayo ng pagkakataon ng tanggapin natin yung ating kailangan at nang sa ganun makita natin yung tunay na pagbabago sa daigdig. Kaya huwag kayo magpakatong bakit ang daigdig na ito yun. Turuan na lang ang turuan. Sino may kasalanan? Ito po may kasalanan. Pero wala naman na makita na ako ang may kasalanan. Pananalitan ko yan. Bahagi yun. Minsan ay natapos na nabigyan ng kanya ng solusyon. At yun ang kinakailangan natin. Ang apoy na kinakailangan pagtubok sa pagiging makasarili at pagkakasa. Pangatlo, apoy. Ang apoy na magdudulot sa ating ng katotohanan ang pagkilos. Bahagi yun. Kasi sabi ng Jesus, ako ang katotohanan. Mahirap yung magsalita ng katotohanan na sa daigdig na ito. Marami yung sinungaling at marami yung fake news. Bahagi yun. Pero, hindi lang sa pagkakalaman mo ang katotohanan. Lagi na alam natin alam. Marami bilyong peso ang ninanakaw sa flood control projects. Flood control project pa lang yan, bilyon. May nagkaroon na ng milyon. Ilang milyon sa isang bilyon. Bahagi yun. Bilyong peso. Katotohanan yun. Pero anong sabi natin? May nananagot pa. Hindi pwede. Walang managot. Or else, hindi yan yung lagagdag ng katotohanan na sinasabi ni Jesus. Kinakailangan mayroong mananagot. May pagkilos. Sana kung kayo po ang mayor, konsihal, congressman o may namumuno, barangay captain, siguro sana may masabi niya, hindi ako kasali dyan. Kasi bakit? Sabi na ngayon niya ang moral siya na standardized. Walang hindi kurang. Yun ang ibig sabihin ng SOP, Standard Operating Procedure. So, ibig sabihin, pwede ibig sabihin na, hindi ako kasama niya. Hindi. Ano ngayon? Magkano ang akin? Paano naman ako? Hindi. Dapat, kapag sinabi namin pinag-aaral tayo ng katotohanan na dulot ng apoy na dala ni Jesus, hindi ako kasama niyan. At lalabanan ko yan. Kasi nagpapahirap yan sa bayan. Siguro sabihin naman nila, Father, hindi naman ako nasa posisyon. Pinagdarasal ba natin? Ipinagdarasal ba natin yung mga nasa posisyon? Sana po ay itong mga ito hindi mangurakot. Sa bahagi yun. Na kung saan yung makita natin. Pagkakataon, wag lang tayo hindi sa mga politiko. Pero kung minsan, kapag hindi kayo nahingi, kuryente ninyo, hinihingi sa politiko. Bahagi yun. Hindi naman ako nangungurakot, pero yung kuryente ko, hinihingi ko sa politiko. Saan ang galing yung ibinigay nila na para sa kuryente mo? Ay di sa pangungurakot din yun. Nagiging material o operator ka ng pangungurakot. Kakaakibat ka. Kaya kapag pinarusahan ang mga mangungurakot na yan, kasama ka. Bakit? Nakinabot ka eh. Bahagi yun. Kaya maliit kapag sinasabi natin ang apoy ng katotohanan. Simple na lang. Makita mo halimbawa yung kapitbahay mo, walang bahay. Anong gagawin mo? Ikichismis mo, alam mo yung kapitbahay ko, kinakarma na. Hindi apoy yun ang dala ni Jesus ng katotohanan. Ano dapat gagawin mo?
dadalhin mo doon sa kapitbahay mo, no? At sabihin mo sa kapitbahay mo ngayon, sana malampasan mo yung problema mo, no? Yun ang apoy ng katotohanan. So mga kapatid, ito yung panalangin ni Jesus at nais siya tayo maging kabahagi, no? Una, yung biyaya na dulot ng pagbaba ng Espiritu Santo. Mostly, 7 regalo ng Espiritu Santo. Mapupong tayo, pag-alapin tayo ng apoy na magsusunog sa ating pagiging makasarili at pagiging makasalanan. At ang apoy ng katotohanan na magdulot sa ating ng tunay na pagtugon bilang mga tunay